Noong araw ng Thanksgiving, dumating ako sa bahay ng aking anak nang walang pasabi at nakita ko ang aking apo na nanginginig sa labas sa napakalamig na panahon, mga negatibo 9 degrees Celsius, at nakasuot lamang ng t-shirt at shorts. Sa loob ng bahay, ang buong pamilya ay nakaupo sa hapagkainan, nagpapakasarap sa pabo at nagtatawanan sa init at ginhawa. Sa tindi ng galit ko sa kanilang pagtataksil, sinipa ko ang pinto at binitawan ng 6 na salitang nagpaputla sa kanilang mga mukha. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng hustisyang tuluyang nagbago sa kanilang buhay. Bago natin ipagpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na dyan sa inyo ngayon. Nag-vibrate ang aking telepono sa dashboard. Isang text mula sa aking kapitbahay. May mga sasakyan ng pulis na naman kina Wilfredo. Gulo sa pamilya. Naalala kita at ang mga alalahanin mo sa iyong pamilya. Tinitigan ko ang mga salitang iyon habang ang luma kong Chevrolet ay umaandar ng nakahinto sa driveway. Ang pamilya Soriano, the Hendersons. Dati ay nag-aalala rin si Marta para sa kanilang apo noong nabubuhay pa siya. Palaging nag-aalala si Marta sa lahat ng bagay. Ngayon, ako na lang at ang masamang kutob sa aking sikmura tuwing naiisip ko ang kasal ni Lorna. 2:30 na ng hapon, oras na para umalis. Iniatras ko ang sasakyan papunta sa Miller Street. Nagsimulang umulan ng niebe 1 oras na ang nakalilipas. Malalaking tipak na dumidikit sa lahat at nagpapadelikado sa daan. Ang radyo ay puno ng babala sa panahon habang lumiliko ako sa I-75 South patungong Cincinnati. Tumutugtog ang paborito naming classic rock station ni Marta. Isang mabigat na kanta ng Led Zeppelin ang sumasabay sa aking nararamdaman. Sa upuan sa tabi ko ay may 2 paper bag. Ang isa ay may bagong baseball glove para kay Arnel, gawa sa tunay na balat na nagkakahalaga ng mahigit sa inaasahan ko. Ang isa naman ay may mga comics, yung mga may superhero na binabasa niya simula noong 12 anyos siya. Ngayon na 18 anyos na siya, siguro iniisip niyang masyado na siyang matanda para doon. Pero naalala ko nung ako'y 18 anyos. Hindi ka tatanda para sa mga bayani. Pamilya na lang ang natitira sa atin, madalas sabihin ni Marta, kapag nahuhuli niya akong nagrereklamo tungkol sa mga handaan. Tama siya noon at tama siya ngayon, kahit na ang boses niya ay nasa alaala ko na lang. Simula nang mawala siya 6 na buwan na ang nakararaan, bawat pagsasama-sama ay mahalaga at tila babasagin. Hirap na ang wiper ng sasakyan sa paghawi ng naiipong niebe. Ang ibang sasakyan ay gumagapang na sa bagal, mga hazard lights na kumukurap-kurap parang mga takot na alitaptap. Mahigpit ang hawak ko sa manibela at pinanatili ang takbong 60 kilometro bawat oras. Wala ring saysay ang pagpunta kung mahuhulog lang ako sa kanal. Ang mga karatula sa daan ay nagbibilang na ng milya papuntang Cincinnati. Sinubukan kong tawagan ang bahay ni Lorna. Gusto ko sanang ipaalam na paparating na ako. Baka sakaling mabawasan ang gulat nila kaysa sa basta na lang ako sumulpot. Naka-6 na ring ang telepono bago napunta sa voicemail. Nakakapagtaka. Karaniwan ay may tao sa bahay tuwing hapon ng Thanksgiving. Isang gasolinahan ang lumitaw sa gitna ng niebe. Ang maliwanag na ilaw nito ay parang parola sa madilim na hapon. Huminto ako, nagpakarga ng gasolina at pumasok para bumili ng kape at isang supot ng mga kending mint na gusto ni Arnel. Ang kahera, isang binata na mukhang pagod, ay umiling sa lagay ng panahon. Palala ng palala ang daan bawat oras, sabi niya habang iniiskan ang mga gamit ko. Malayo ba ang biyahe niyo? Hanggang Cincinnati lang? Family dinner? Mag-ingat po kayo? Nakatatlong aksidente na ako nakita ngayong araw. Pagbalik sa truck, tiningnan ko ulit ang oras, 3:05 ng hapon. Ang biyahe ay karaniwang 45 minuto, pero ngayon ay aabutin ng 1 oras. Inisip ko si Arnel, siguro ay tumutulong sa kanyang nanay sa kusina o baka nanonood ng football kasama si Wilfredo. Ang laking tinangkad ng bata simula noong tag-init ng mangisda kami sa Lake Erie. Tuwang-tuwa siya noon na parang nanalo sa loto nang makahuli siya ng isda. Doon ko napansin ang pasa sa kanyang braso. Nang tanungin ko siya tungkol dito, tumahimik siya, may sinabing nahulog daw sa bisikleta, pero mali ang itsura ng marka. Masyadong pulido, parang marka ng mga daliri,
Dapat sana ay nagdiin pa ako. Dapat sana ay nagtanong pa ako. Alam sana ni Marta ang gagawin. Patuloy ang pagbagsak ng nyebe habang lumalabas ako sa exit 15 patungo sa subdivision ni Lorna. Mga kalsadang puno ng mga bahay na may dalawang palapag, bawat isa ay may dekorasyon ng mga kalabasa at wreath. May mga Christmas lights na ring nakasabit sa iba, kumukutitap sa gitna ng puting kurtina ng niyebe. Pumasok ako sa Maple Grove Subdivision, dahan-dahang nagmamaneho lagpas sa mga bahay kung saan ang mga pamilya ay malamang na nagtitipon sa hapagkainan, nagkukuwentuhan at nagpapasa ng mga ulam. Ang mainit na ilaw ay lumalabas mula sa mga bintana, lumilikha ng mga gintong hugis sa mga damuhang nababalutan ng niyebe. Ito sana ay isang magandang araw, araw ng paghilom. Iyon ang gusto sana ni Marta. Nakita ko na ang kalye ni Lorna at natanaw ko ang kanyang bahay sa dulo. Ang asul na bahay na may puting bintana, ang pick-up truck ni Wilfredo sa driveway katabi ng kotse ni Lorna. May usok na lumalabas sa chimenea at puno ng dekorasyon ang harap ng bahay. Lahat ay mukhang normal, payapa pa nga. Binagalan ko ang truck habang papalapit, iniisip na ang gulat sa kanilang mga mukha pagkatok ko. Baka tumakbo si Arnel para yakapin ako gaya ng ginagawa niya noong bata pa siya. Baka ang Thanksgiving na ito ang simula ng paghilom ng aming pamilya, gaya ng pangarap ni Marta. Pumarada ako sa likod ng truck ni Wilfredo, tumutunog pa ang makina habang lumalamig ito. Sa gitna ng bumabagsak na niyebe, nakikita ko ang mga ilaw na kumukutitap sa pinto at naririnig ang mahinang musika mula sa loob. Isang mainit at kaaya-ayang tanawin, parang painting na nabuhay. Tapos nakita ko siya. Si Arnel ay nakaupo sa hagdanan sa harap ng bahay, nakayuko at yakap ang kanyang mga tuhod. Walang jacket, walang sombrero, nakamanipis na long-sleeved shirt lang at maong na natatabunan na ng niyebe. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa mas malalim na dahilan. Diyos ko po, bulong ko, sabay bukas ng pinto ng truck. Ang hangin ay humampas sa akin na parang sampal, dala ang yelo na tumutusok sa aking mukha. Sa ilang segundong paglapit ko sa kanya, nakita kong nangingitim na ang kanyang mga labi sa lamig at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakadikit sa katawan para makakuha ng init. Arnel, tawag ko, tumatakbo sa madulas na driveway. Anong ginagawa mo dito sa labas? Tumingala siya at ang ginhawa sa kanyang mga mata ay halos dumurog sa puso ko. Ang mukha niya ay maputla, halos kulay abo na may mapupulang patse sa pisngi kung saan tumagos ang lamig. Lolo. Ang boses niya ay halos pabulong na, nanginginig ang mga ngipin kaya halos hindi makabuo ng salita. Hindi ko kaya? Hinuhubad ko na ang aking makapal na winter coat, ibinalot sa kanyang mga balikat bago pa niya matapos ang sasabihin. Ang bata ay nagyeyelo, ang buong katawan ay nanginginig parang dahon sa gitna ng bagyo. Anong ibig mong sabihing hindi mo kaya? Hindi kaya ang alin? Tinulungan ko siyang tumayo. Inaalalayan ng muntik nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Gaano ka katagal nang nakaupo dito? Bawal ako, hinila niya ang coat ko ng mas mahigpit at nararamdaman ko ang panginginig niya sa makapal na tela. Bawal akong pumasok sa bahay. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa akin. Sa likuran namin, sa maliwanag na bintana, naririnig ko ang tawanan at tunog ng telebisyon. Ang mainit na selebrasyon ng pamilya habang ang apo ko ay nagyeyelo sa labas na parang pinarurusahan. Anong ibig mong sabihing bawal? Ang boses ko ay mas matalas kaysa sa intensyon ko, pero ang galit ay namumuo sa dibdib ko parang apoy. Bahay mo ito. Napapikit si Arnel sa tono ko at agad ko itong pinalambot. Ang huling kailangan niya ay isa pang matanda na sumisigaw sa kanya. Parang awa niyo na po, wag niyo nang palalain. Bulong niya, kinakabahang tumitingin sa pinto. Please, Lolo, kapag narinig tayo ni Wilfredo. Tumingin ako sa bahay. Talagang tinitigan ko ito. Ang mga dekorasyon, ang ilaw, ang tunog ng kasiyahan. Tapos tiningnan ko ang apo ko, nangingitim ang labi at nanginginig sa damit na hindi sapat kahit sa 10 degrees na temperatura, lalo na sa ganitong nagyeyelong impyerno. Gaano katagal, Arnel? Pinanatili kong mahinahon pero matatag ang boses ko.
Gaano ka nakatagal dito sa labas? Hindi siya makatingin sa akin. Simula kaninang umaga. Kaninang umaga, tiningnan ko ang relo ko. 2:45 p.m. 2:45 p.m. Anak, negatibo ang temperatura dito. Pwede kang magka-frostbite. Pwede nga po. Pinigilan ko ang sarili ko bago ko siya matakot lalo. Sinubukan ko ang seradura ng pinto. Nakalock. Siyempre, nakalock ito. Nilock nila siya sa labas ng sarili niyang bahay sa araw ng Thanksgiving at hinayaang magyelo habang nagpapakasarap sila sa hapunan. Kailangan nating painitin ka, sabi ko. Inaakay siya papunta sa truck ko. Halika, pasok tayo sa loob kung saan may heater. Pero habang kumikilos ako para protektahan siya, gumagana ang isip ko, inaalala ang mga detalye. Ang pag-ilag niya nang tumaas ang boses ko. Ang mga pasanan napansin ko noong pangingisda namin. Ang maingat niyang pagkilos na parang natuto siyang maging maliit at hindi napapansin. Hindi ito ang unang pagkakataon. May pattern ito. Arnel, sabi ko habang tinutulungan siyang sumakay sa passenger seat at isinagad ang heater. Gusto kong sabihin mo sa akin ang eksaktong nangyari ngayong araw. Kumuha pa ako ng isang kumot mula sa aking emergency kit at ibinalot sa balikat ni Arnel. Ang mga kamay niya ay manhid na kaya hindi siya makahawak ng maayos. Kaya hinawakan ko ang mga ito sa pagitan ng mga palad ko, sinusubukang ibalik ang init sa kanyang mga daliri. Kausapin mo ako, anak, sabi ko, pinipilit na maging kalmado kahit nag-aalab ang galit sa dibdib ko. Anong nangyari kaninang umaga? Nakatitig siya sa kanyang mga kamay, nanginginig pa rin. Tinutulungan ko po si Mama sa pabo. Inutusan niya akong tingnan ito habang naliligo siya. Maliit ang boses niya, hiyang-hiya. Nakalimutan kong patayin ang timer ng oven nang ilabas ko para lagyan ng sabaw. Nakalimutan mo ang timer? Medyo nasunog po ang ibabaw ng pabo. Hindi naman sira, mas maitim lang kaysa sa dati. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pumasok si Wilfredo at nakita iyon at siya ay nagwala siya. Naramdaman kong humigpit ang panga ko. Paano nagwala? Nagsisigaw po tungkol sa kung paano ko raw sinira ang buong holiday. Sinabi niyang iisipin daw ng mga bisita na hindi marunong magluto si Mama. Nakahihiyan daw ako sa pamilya. Hinigpitan ni Arnel ang kumot. Tapos sinabi niya na kailangan ko raw pag-isipan ang mga ginawa ko at hindi ako pwedeng pumasok sa loob hanggat hindi ako natututo ng responsibilidad. At ang nanay mo? Masyadong matigas ang pagkakatanong ko. Umiwas ng tingin si Arnel. Sinubukan niyang magsalita noong una pero sinabihan siya ni Wilfredo na huwag makialam. Ito raw ay sa pagitan naming dalawa. Lumunok siya ng malalim. Hindi na siya nagsalita pagkatapos noon. Tiningnan ko ulit ang relo ko. 3:20 p.m. Arnel, anong oras ito nangyari? Mga 11:00 po ng umaga. 4.5 oras. 4.5 oras sa panahong pwedeng pumatay ng tao dahil sa medyo sunog na pabo na malamang ay ayos pa namang kainin. Huminga ako ng malalim ng ilang beses para makapagsalita nang hindi sumisigaw. Nangyari na ba ito dati? Ang tanong ay bumitin sa hangin sa pagitan namin. Nakita ko siyang nagdadalawang isip kung sasabihin ang totoo. Tinitimbang ang kahihinatnan ng katapatan laban sa ginhawa ng may mapagsasabihan. Minsan po, bulong niya, kapag nagkakamali ako. Noong nakaraang buwan, pinatayo niya ako sa garahe buong gabi kasi nakalimutan kong ilabas ang basura. At minsan, kinulong niya ako sa basement ng 2 araw dahil aksidente kong nabasag ang isa sa mga bote ng beer niya. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ko. Tiningnan ko ang apo ko, ang matalino at mabait na batang ito na hindi makanakit ng kahit sino, at nakita ko ang maingat niyang postura. Parang natutunan niyang mapanganib ang kumuha ng espasyo. Alam ng nanay mo ang tungkol dito. Sabi niya po, tinuturuan lang ako ni Wilfredo ng disiplina na kailangan ko raw maging mas responsable. Pumiyok ang boses niya. Baka tama po siya. Baka ako lang ay... Huwag. Humarap ako sa kanya. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo dito. Ang ginagawa ng lalaking iyon sa iyo ay hindi disiplina.
Pang-aabuso yan. At titigil na yan ngayong araw. Nanlaki ang mga mata ni Arnel sa takot. Wag po, Lolo. Parang awa nyo na. Kapag gumawa kayo ng eksena, sa akin niya ibubuhos ang galit niya mamaya. Lagi niyang ginagawa yon. Nakikita ko ang bahay sa windshield. Maliwanag pa rin at mainit. Puno pa rin ng tawanan at musikang pampasko. Sa loob, ang anak ko ay nagsisilbi ng hapunan sa mga bisita, habang ang anak niya ay nagyeyelo sa truck, takot humingi ng awa. Makinig ka sa akin, sabi ko. Hinawakan ulit ang kamay niya. 18 anyos ka na. Hindi mo na kailangang mabuhay ng ganito at hindi ko hahayaang mangyari ito. Pero saan po ako pupunta? Wala akong pera. Hindi ko kaya magkolehiyo ng walang... Sasama ka sa akin pa uwi ngayong gabi? Ang desisyon ay nabuo habang nagsasalita ako. Aayusin natin ang iba pa mamaya. Nakikita ko ang pag-asa at takot na naglalaban sa mukha niya. Pag-asa dahil sa wakas ay may magtatanggol sa kanya. Takot dahil natuto siyang huwag magtiwala na bubuti ang mga bagay. Hindi niya ako papayagang umalis, mahinang sabi ni Arnel. Tatawag siya ng pulis, sasabihin niyang nagnakaw ako o kaya kinikidnap mo ako. Tiningnan ko ulit ang bahay, ang maiinit na ilaw at dekorasyon at naramdaman ko ang lamig at tigas na bumabalot sa dibdib ko. Si Marta ang palaging diplomatiko, ang nag-aayos ng gulo sa pamilya gamit ang pasensya at pangunawa. Pero wala na si Marta at hindi na protektahan ng diplomasya ang apo ko mula sa 4 na oras sa nagyayalong panahon. Ako ang bahala kay Wilfredo, sabi ko, binubuksan ang pinto ng truck. Ngayon, kukunin natin ang mga gamit mo. Tumapak ako sa niebe, ang bota ko ay lumalagutok sa yelo. Sa likod ko, narinig kong nagmamadaling sumunod si Arnel. Ang coat ko ay nakabalot pa rin sa kanya. Nakalock pa rin ang pinto sa harap, pero wala akong balak kumatok. Hinawakan ko si Arnel, pero ang mga kamay ko ay hindi na lang nanginginig sa lamig. Nanginginig ito sa galit na dahan-dahang naipon, tapos humampas parang tren nang makita ko ang buong katotohanan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito kalala? Tanong ko, tinititigan ang mukha niya. Ngayong tinitingnan ko ng maigi, nakikita ko ang mga pasang natatabunan ng anino at namumulang balat. Sinubukan ko pong magparamdam, bulong niya. Pero lagi kayong nag-uusap ni Mama at siya... Ang alaala ay humampas sa akin parang sampal. Noong nakaraang buwan nang tumawag si Arnel habang nagluluto ako. Ang boses niya ay maliit at hindi sigurado. Lolo, sabi ni Wilfredo, hindi na ako pwedeng kumain ng hapunan kasama nila. Kailangan ko raw paghirapan ang pagbalik sa mesa. Tinawanan ko lang ito. Akala ko drama lang ng teenager. Tinawagan ko si Lorna kinabukasan at binaliwala niya ito gamit ang sanay na niyang dahilan simula ng pakasalan si Wilfredo. Tay, nag-o-overreact ka lang. Normal na disiplina lang sa pamilya yan. Eksaherado lang si Arnel. Alam niyo naman ang mga teenager, isa pang alaala ang lumitaw. Tawag nung tag-init, mukhang pagod na pagod si Arnel. Sinigawan na naman ako ni Wilfredo dahil nag-iwan ako ng plato sa lababo. Pinahugasan niya sa akin ang lahat ng plato sa bahay ng 2 beses. Nang tanungin ko si Lorna tungkol dito, nagbuntong hininga lang siya. Nag-iinarte lang siya. Tinuturuan lang siya ni Wilfredo ng responsibilidad. Gaano katagal ka na niyang tinatrato ng ganito? Tanong ko, kahit alam na ng parte ng isip ko na ang sagot ay dudurog sa akin. Simula nang pakasalan siya ni Mama, 3 taon na po. Halos hindi marinig ang boses ni Arnel. Nagsimula sa maliit, pinauulit ang mga gawaing bahay kapag hindi perpekto, tapos lumala. Naalala ko ang pangingisda nitong nakaraang tag-init, kung paanong ayaw pa sanang umuwi ni Arnel, nagtatanong kung pwede ba kaming manatili ng isa pang araw. Nang tanungin ko siya, nagkibit balikat lang siya at sinabing gusto niya sa lawa. Pero ngayon, iba na ang nakikita ko. Ang pagtahimik niya nang banggitin kong ihahatid ko na siya. Ang anino na dumaan sa mukha niya nang pag-usapan ng pasukan. Yung nangyari sa basement, sabi ko, pinagdudugtong ang mga pangyayari. Binanggit mo ang pagtulog sa garahe. Ilang beses? Higit pa sa gusto kong bilangin. Nakatingin siya sa mga kamay niya ngayon at nakikita ko ang hiya na dala niya. Noong nakaraang winter, nilock niya ako sa labas dahil nakalimutan kong mag-shovel ng driveway.
Natulog ako sa truck nyo nung bumisita kayo nung bisperas ng Pasko. Sa truck ko, natulog siya sa truck ko nung Christmas Eve habang ako ay nasa loob, nag-e-enjoy sa inumin at iniisip kung gaano kaganda ang holiday ng pamilya. Ang bigat ng konsensya ay parang pisikal na suntok. Tumingin ako sa bahay kung saan may ilaw sa bawat bintana at naririnig ko ang tawanan. Isang perpektong eksena ng holiday habang ang apo ko ay halos mamatay sa lamig sa labas. Alam ng nanay mo ang lahat ng ito. Tumango si Arnel ng malungkot. Sabi niya, sinusubukan lang daw ni Wilfredo na gawin akong mas mabuting tao, na kailangan ko raw tumigil sa pagiging sensitibo at matutong sumunod sa patakaran. Ang galit ay namumuo na ngayon, mainit at nakatutok. Nararamdaman ko ito sa dibdib ko. Dati akong pinagsasabihan ni Marta tungkol sa init ng ulo ko. Sabi niya magbilang daw ako hanggang 10 bago kumilos kapag nagkakaganito ako. Pero wala dito si Marta at hindi makakatulong ang pagbibilang sa apo ko. Tumayo ako habang nakabalot pa rin si Arnel sa coat ko. Halika, papasok tayo. Lolo, wag po. Please, kapag gumawa kayo ng eksena, lalo lang niyang ano? Humarap ako sa kanya. Papatulugin ka sa labas sa nagyayalong panahon? Bubugbugin ka? Gugutumin ka? Naririnig ko ang pagtigas ng boses ko. Anak, hindi na pwedeng lumala pa sa kung ano ang nangyayari ngayon. Tumingin si Arnel sa pinto nang may takot sa mata. Hindi niyo po naiintindihan kung paano siya magalit kapag kinakalaban siya. Pero naglalakad na ako papunta sa bahay, sumusunod ang apo ko nang may pag-aalinlangan sa likod ko. Ang pintuan sa harap ay mukhang matibay at mahal, ang pagmamalaki ni Wilfredo sa bawat detalye ng kanyang perpektong bahay. Hindi na ako nag-abala pang kumatok. Ang bota ko ay tumama sa pinto sa tabi mismo ng seradura gamit ang buong lakas na kaya ko. 98 anyos na ako, pero ang ilang dekadang pagtatrabaho sa pabrika ay nag-iwan sa akin ng lakas na higit pa sa karamihan ng mga lalaking kalahati ng edad ko. Ang kahoy ay nabiyak na may tunog na umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan at ang pinto ay bumukas ng malakas at tumama sa pader. Ang mainit na hangin ay sumalubong sa amin. Dala ang amoy ng inihaw na pabo at ang tunog ng gulat na katahimikan. Pumasok ako, kasunod si Arnel at tiningnan ang eksena na nagpahinto sa akin. Ang hapagkainan ay nakaayos na parang sa magazine. Puting mantel, mga kandilang kumukutitap, mga kristal na baso. Si Wilfredo ay nakaupo sa kabisera na kapolo, may hawak na kutsilyo na panghiwa. Si Lorna ay nasa tabi niya suot ang berdeng bestida na hindi ko pa nakikita, maayos ang buhok. Isang batang babae, siguro 10 taong gulang, ay nakaupo sa harap nila, may hawak na tinidor na may mashed potato na isusubo pa lang. Lahat sila ay natigil, parang may pumindot ng pause sa kanilang perpektong holiday. Ang kaibahan ay parang suntok sa akin. Eto sila, mainit at komportable, nagpapakasarap sa handaan, habang si Arnel ay nanginginig sa labas ng mahigit 4 na oras. Ang pabo ay mukhang ginto at maganda. Malamang ay pinalit sa sinasabing sinira ni Arnel. Lahat ay malinis, payapa, eksaktong kung ano ang dapat itsura ng Thanksgiving ng pamilya. Lahat maliban sa katotohanang nag-iwan sila ng bata sa labas para magyelo. Nawawala na ba kayo sa sarili nyo? Ang boses ko ay dumagundong sa kwarto at nabitawan ng batang babae ang tinidor niya. Namutla ang mukha ni Lorna parang papel at ang sandok sa kamay niya ay tumama sa mesa. Tumalsik ang sarsa sa puting mantel. Tay? Ang boses ni Lorna ay parang squeak. Anong ginagawa niyo dito? Paano kayo? Habang nakaupo kayo dito at nagpipiesta na parang mga hari treyna, ang batang yan ay nagyayelo sa labas? Tinuro ko si Arnel na nakabalot pa rin sa coat ko at nanginginig sa kabila ng mainit na hangin. 4 na oras, Lorna. 4 na oras sa panahong pwedeng pumatay sa kanya. Dahan-dahang binaba ni Wilfredo ang kutsilyo at tumayo sa upuan. Mas malaki siya kaysa sa naaalala ko. Siguro mas mabigat siya sa akin ng 50 lbs. Pero marami na akong naging laban nung bata pa ako. Hindi laging nadadaan sa laki kapag sapat ang galit mo. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang pumasok sa bahay ko? Ang boses niya ay kontrolado,
pero delikado, tono ng lalaking hindi sanay na kinakalaban. Private property to at trespassing ka. Nakikita kong tinatansya niya ako, kinakalkula kung kaya niya akong takutin para umatras. Ang dibdib niya ay nakaliyad at umikot siya sa mesa papunta sa amin ng may kumpiyansa ng isang taong nagahari sa sarili niyang nasasakupan. Private property? Humakbang ako palapit sa kanya. Ang ibig mong sabihin, ang property kung saan nilak mo ang apo ko sa labas para magyelo habang kumakain kayo ng hapunan? Nagsimulang umiyak ang batang babae, litong-lito at takot sa sigawan. Inabot ni Lorna ang bata para patahanin, pero ang mga mata niya ay hindi umaalis sa mukha ko. Nakikita ko ang pagtatalo sa isip niya, sa pagitan ng pagprotekta sa tatay niya at pagtatanggol sa asawa niya. Pampamilyang usapin ito, sabi ni Wilfredo, tumataas ang boses. At wala kang pakialam? Walang pakialam? Nararamdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Apo ko, yang halos patayin mo sa pampamilyang usapin mo. Sa likod ko, dumikit si Arnel at nararamdaman ko ang panginginig niya. Hindi na lang dahil sa lamig ngayon, kundi sa takot sa kung ano ang mangyayari. Ito siguro ang unang beses na may tumindig laban kay Wilfredo sa sarili niyang bahay. Ang tugtog pampasko ay tumutugtog pa rin ng mahina sa background, kanta tungkol sa pasasalamat at pamilya. Nakakatawa sana ang irony kung hindi lang ako galit na galit. Tinuro ko si Arnel, matatag ang daliri ko sa kabila ng galit na dumadaloy sa akin. Tingnan mo siya, Wilfredo. Sige nga, tingnan mo ang ginawa mo. Humalukip-kip si Wilfredo at tinaas ang baba. Talagang naniniwala siyang tama ang ginawa niya. Sinira ng batang, yan ang holiday namin. Kailangan niyang matuto ng leksyon tungkol sa responsibilidad at consequence. Leksyon? Halos hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Halos patayin mo sa lamig ang bata dahil sa medyo sunog na pabo? 18 na siya, hindi na bata. At bahay ko to, rules ko. Ginamit ni Wilfredo ang tonong mapagmataas na ginagamit ng mga lalaking akala nila ay makatwiran sila. Sinusubukan ko siyang turuan ng disiplina, bagay na halatang hindi nagawa ng nanay niya sa unang 17 taon niya. Napapikit si Lorna doon, pero hindi nagsalita. Nakaupo lang siya doon sa berdeng bestida niya, nagpapalipat-lipat ang tingin sa amin na parang nanonood ng tennis match imbes na laban para sa kapakanan ng anak niya. Disiplina. Humakbang ako palapit sa mesa, sapat para makita ang mantika sa plato ni Wilfredo, ang mantsa ng wine sa labi niya. Pang-aabuso yan sa bata at swerte ka hindi ako tumatawag ng pulis ngayon. Child abuse? Tumawa pa si Wilfredo, isang malamig na tawa na nagpatindig ng balahibo ko. Nakalimutan niyang patayin ang timer at sinira ang pabo na nagkakahalaga ng mahigit 1,000 piso. Pinalabas ko siya para pag-isipan ang ginawa niya. Hindi yun pang-aabuso, parenting yon. Sa loob ng 4 na oras sa negatibong temperatura, nag-iinarte lang yan gaya ng dati. Iwinagayway ni Wilfredo ang kamay niya na parang nagtataboy ng langaw. Tingnan mo siya. Ayos lang siya. Walang namamatay sa konting lamig. Tiningnan ko si Arnel, balot pa rin sa coat ko, asulang labi at nanginginig ang buong katawan. Ayos lang. Sa tingin ng lalaking ito ay ayos lang ang hypothermia. Tay, please! Nagsalita na rin sa wakas si Lorna, nanginginig ang boses. Huwag niyong sirain ang holiday namin. Pwede nating pag-usapan tumamaya bilang pamilya. Sirain ang holiday niyo? Lumingon ako para titigan ang anak ko. Ang anak mo ay nasa labas, nagyayelo habang kumakain kayo at nag-aalala ka na sirain ko ang holiday niyo. Tumingin siya sa plato niya, hindi makatingin sa akin. Si Wilfredo kasi, sinusubukan lang niyang turuan si Arnel ng responsibilidad. Minsan kailangan ng mga lalaki ng matigas na gabay. Matigas na gabay? Pumiyok ang boses ko sa hindi makapaniwala. Lorna, noong 18 ka at nayupi mo ang truck ko, nilak ba kita sa labas sa gitna ng bagyo? Noong bumagsak ka sa math, pinatulog ba kita sa garahe? Iba naman yon, bulong niya. Paano? Paanong naging iba? Humarang si Wilfredo sa pagitan namin, namumula ang mukha sa galit.
Dahil bahay ko to at si Arnel ay hindi ko tunay na anak, may karapatan akong disiplinahin siya sa paraang gusto ko. Lumabas din ang totoo. Hindi niya kadugo si Arnel, kaya walang halaga si Arnel. Ang bata ay isa lamang abala na kailangang kontrolin at parusahan. May 30 segundo ka para humingi ng tawad sa apo ko, sabi ko. Tahimik pero nakamamatay ang boses. 30 segundo para magpakita ng kahit konting pagkatao. Mas malamig ang tawa ni Wilfredo ngayon. Wala akong utang sa batang yan. Kung ayaw niya sa rules ko, pwede siyang humanap ng ibang matitirhan. Umiiyak na ng malakas ang batang babae at pinapatahan siya ni Lorna, pero halos hindi ko sila marinig. Ang nakikita ko lang ay ang mapang-asar na mukha ni Wilfredo. Ang naiisip ko lang ay si Arnel na nakaupo sa hagdan ng 4 na oras, iniisip na deserve niya yon. Ibang matitirhan. Humakbang ako palapit, sapat para maamoy ang wine sa hininga ni Wilfredo. Tama ka dyan, pupunta talaga siya sa ibang matitirhan. Dumukot ako sa bulsa ng jacket ko at nilabas ang cellphone. Ang hinlalaki ko ay nakatapat sa keypad. Ang galaw ko ay sadya, mabagal, para maintindihan ng lahat sa kwarto kung ano ang balak kong gawin. Nagbago ang mukha ni Wilfredo nang makita ang telepono. Ang kayabangan ay nabasag ng bahagya. Humingi ka ng tawad sa apo ko ngayon din, sabi ko, kalmado. O tatawag ako sa Child Protective Services o DSWD at ire-report ang pang-aabusong ito. Hindi mo gagawin yan. Lumapit si Wilfredo, sinusubukang gamitin ang laki niya para takutin ako. Pero marami na akong nakaharap na mas malalaking lalaki kaysa sa kanya at hindi ako aatras sa kahit sinong nananakit sa pamilya ko. Subukan mo ako. Nagsimula akong magdayal. Marami akong pwedeng sabihin sa kanila tungkol sa pag-iiwan sa 18 anyos sa labas sa nagyayalong panahon ng 4 na oras. Sa likod ko, kumapit si Arnel sa braso ko. Nararamdaman ko ang panginginig niya, pero hindi na sa lamig. Takot na ito ng ibang klase. Ang takot ng isang taong natuto na ang paglaban ay nagpapalala lang ng sitwasyon. Tay, please. Gumalaw na si Lorna, humarang sa pagitan namin na nakataas ang kamay parang umaawat sa away sa bar. Huwag mong sirain ang pamilya namin dahil dito. Wala akong sinisira. Nakatitig ako kay Wilfredo. Ginawa na niya yon nang magdesisyon siyang abusuhin ang apo ko. Abuso? Ang tawa ni Wilfredo ay mapait. Tinuturuan ko siya ng responsibilidad, bagay na hindi nagawa ng mahina niyang ina. Napapikit si Lorna parang sinampal, pero hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Nakatayo lang siya doon, tinatanggap ang lahat gaya ng siguro ay palagi niyang ginagawa. Lumayas ka sa bahay ko, matanda, tuloy ni Wilfredo, tumataas ang boses. Wala kang kapangyarihan dito. Responsibilidad ko na si Arnel ngayon. Responsibilidad mo? Tiningnan ko ang perpektong dining room, ang mga kristal, ang pabo, tapos balik sa pasa sa mukha ng apo ko. Ganito ba ang paghawak mo ng responsibilidad? Nilalak ang bata sa labas para magyelo? Umiiyak na ng todo ang batang babae. Pinatahan siya ni Lorna, pero palipat-lipat ang tingin sa amin ni Wilfredo. Hindi na siya bata. 18 na siya, sabi ni Wilfredo, inaayos ang balikat. At sa bahay ko, ang matatanda na hindi marunong sumunod ay humaharap sa parusa ng matatanda. Parusa dahil sa pagkalimot sa timer? Parusa dahil sa pagiging pabaya at mapanira? Sa pagsira ng holiday at pagpapahiya sa pamilya sa harap ng mga bisita? Itinuro ni Wilfredo ang mga bakanteng upuan. Kinailangang umalis ng lahat dahil sa eksenang ginawa niya. Tiningnan ko ang mga bakanteng upuan at naramdaman ko ang isa pang piraso ng puzzle. May mga bisita sila. May mga tao dito na kumakain at nakikipag-socialize habang si Arnel ay nasa labas at nagyeyelo. At wala sa kanila ang nagtanong. Wala sa kanila ang nagsalita. Lolo, tara na po. Bulong ni Arnel sa likod ko. Please, ayoko na pong gumawa ng gulo. Ang pagsuko sa boses niya ay may dinurog sa loob ko. Ang batang ito, ang matalino at mabait na binata, ay bugbog na ang kalooban kaya iniisip niyang siya ang problema, na nanggugulo siya sa paghingi lang ng konting pagkatao.
Hindi ka gumagawa ng gulo, anak. Sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. Hindi ikaw ang problema. Humarap ako kay Wilfredo, buo na ang desisyon ko na kasing tigas ng yelo. May 30 segundo ka para humingi ng tawad sa apo ko sa ginawa mo ngayong araw. Hindi ako hihingi ng tawad sa kahit ano. Humalukip-kip si Wilfredo. At lalong hindi ako tatanggap ng utos mula sa isang masungit na matanda na hindi matanggap na kailangan ng disiplina ng apo niya. Kung gayon, tapos na tayo dito. Sinara ko ang telepono at binalik sa bulsa. Arnel, kunin mo ang gamit mo. Uuwi ka na sa akin. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Kahit ang batang babae ay tumigil sa pag-iyak sandali. Hindi mo siya pwedeng kunin basta-basta, sabi ni Lorna, halos pabulong. Panoorin mo ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang balikat ni Arnel, inaakay siya palayo sa mesa papunta sa hagdan. Ipak mo lahat ng kailangan mo. Aalis na tayo. Tay, hindi niyo pwedeng gawin to. Sumunod si Lorna, may halong panik ang boses. Hindi kayo pwedeng basta pumasok sa bahay namin at kunin ang anak ko. Pwede at gagawin ko. Patuloy ako sa paglalakad, nasa pagitan ni Arnel at ng pamilya niya. Maliban na lang kung gusto mong tumawag ako ng mga awtoridad at hayaan silang mag-ayos nito. Nanguna si Arnel paakyat sa makitid na hagdan, mabilis at hindi sigurado ang mga hakbang. Naririnig ko si Wilfredo sa likod namin, mabibigat ang yabag sa sahig, pero hindi ako lumingon. Kidnapping to, sigaw ni Wilfredo. Ipapaaresto kita sa kidnapping. Good luck sa pagpapaliwanag sa pulis kung bakit ang apo ko ay nakaupo sa labas sa negatibo 5 degrees ng 4 na oras. Nakarating ako sa taas ng hagdan at sinundan si Arnel sa maikling pasilyo papunta sa maliit na kwarto sa likod ng bahay. Ang kwarto ay halos kasya lang ang isang maliit na kama at maliit na kabinet, walang heater na nakikita ko, at ang nag-iisang bintana ay nakaharap sa hilaga. Pinapapasok ang pinakamalamig na hangin. Mukha itong bodega kaysa kwarto at halatang ito ang pinakapangit na kwarto sa bahay. Dito ka natutulog? Tanong ko, tinitingnan ang kakaunting gamit at hubad na pader. Tumango si Arnel, humuhugot na ng damit sa cabinet at isinisiksik sa duffel bag. Sabi ni Wilfredo, yung kwarto sa basement ay para sa bisita at yung isa pang kwarto sa taas ay para sa kapatid ko. Napansin kong hindi niya tinawag na kapatid namin, kundi kapatid ko. Kahit sa sarili niyang tahanan, outsider siya. Kunin mo lahat ng mahalaga sa'yo, sabi ko, nakatayo sa may pinto habang nag-i-impake siya. Hindi na tayo babalik para sa kahit ano. Arnel, pag-isipan mo ang ginagawa mo. Lumitaw si Lorna sa pinto, puno ng luha ang mukha. Bahay mo to, pamilya mo. Pamilya daw, bulong ni Arnel, tinutupi ang sweatshirt ng Dayton University. Ang tunay na pamilya, hindi nilalak ang isa't isa sa labas para magyelo. Sinusubukan lang ni Wilfredo na turuan ka ng responsibilidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng hypothermia? Tumingin si Arnel sa nanay niya at nakita ko ang 3 taon ng sakit at pagkadismaya sa mga mata niya. Ma, pinatulog niya ako sa garahe noong nakaraang linggo dahil nag-iwan ako ng baso sa lababo. Baso? Hindi yan normal. Gumuhit ang sakit sa mukha ni Lorna. Siya ay mataas lang ang pamantayan niya. Gusto niyang maging mas mahusay ka. Gusto niya akong mawala, mahinang sabi ni Arnel, sinasara ang bag. At alam mo yan. Bumaba na kami, naghihintay si Wilfredo sa baba, parang bouncer. Umalis ka sa bahay ko, bata, at huwag ka nang babalik kahit kailan. Ayos lang sa akin, sabi ni Arnel, at narinig ko ang tunay na lakas sa boses niya sa unang pagkakataon ngayong araw. Ang pinto sa harap ay nakabukas pa rin mula nang sipain ko. Pumapasok ang malamig na hangin at pinapagaspas ang mga dekorasyon parang mga dahong namamatay. Nakikita ko ang truck ko sa driveway, umaandar pa ang makina, kita ang usok sa sobrang lamig ng hangin. Arnel, tawag ni Lorna nang maabot namin ang pinto. Please, wag mong gawin to. Mahal kita. Tumigil siya, lumingon sa nanay niya sa huling pagkakataon. Kung mahal mo ako, ma, hindi mo hahayaang mangyari to. Naglakad kami papunta sa truck ng tahimik, ang hininga namin ay nagiging usok sa lamig.
Hinagis ko ang bag niya sa likod at tinulungan siyang sumakay sa passenger seat. Tapos umikot ako sa driver's side. Sa bintana ng bahay, nakikita ko ang pamilya na nakatayo pa rin sa may pinto. Si Lorna umiiyak, si Wilfredo namumula sa galit, ang batang babae nakasilip. "Handa ka na?" tanong ko, nilalagay ang truck sa reverse. 3 taon na akong handa, sabi ni Arnel, hinihigpitan ang coat ko sa balikat niya. Umatras ako sa driveway at pumunta sa kalsada, lagpas sa ibang mga bahay na may dekorasyon kung saan ang mga normal na pamilya ay malamang na nagtatapos na ng kanilang Thanksgiving dinner ng payapa. Ang radyo ay tumutugtog pa rin ng classic rock. Gumagana ng maayos ang heater. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, mukhang nakakahinga na nang maluwag si Arnel. "Salamat, Lolo," tahimik niyang sabi habang lumiliko kami sa main road papuntang highway. "Hindi ako makapaniwalang pinuntahan niyo ako." "Dapat mas maaga akong dumating," sabi ko seryoso. "Dapat nakita ko kung anong nangyayari. Sinubukan ko pong sabihin sa inyo, pero hindi ko alam kung paano." Nagmaneho kami sa komportabling katahimikan ng ilang minuto. Ang pamilyar na bigat ng responsibilidad sa pamilya ay dumapo sa balikat ko parang paboritong kumot ni Marta. Kailangan ng batang ito ng proteksyon, kailangan ng ligtas na lugar para maghilom at lumaki bilang lalaking nakatadhana sa kanya. "Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kolehiyo," sabi ko habang pumapasok kami sa I-75 North. "Anong kinukuha mo?" "Engineering po." Lumakas ang boses niya ng pag-usapan ng eskwela. "Mechanical engineering, gaya ng ginagawa niyo dati sa pabrika." Manang-mana sa lolo. Ngumiti ako, iniisip si Marta at kung gaano siya magiging proud sana. "Ayusin natin ang tuition. Huwag mong alalahanin yon." "Lolo, ayoko pong maging pabigat." "Anak, hindi ka pabigat, pamilya ka at nagtutulungan ng pamilya." Ang driveway ko ay mukhang mas maliit kaysa dati dahil nakaparada ang 2 truck ng magkatabi, pero ang bahay mismo ay tila nagniningning sa pagtanggap habang papalapit kami. Iniwan kong nakabukas ang ilaw sa porch dahil sa nakasanayan, at ngayon ay nagpapasalamat ako sa munting liwanag na tumatagos sa dilim ng gabi. "Home sweet home," sabi ko, tinutulungan si Arnel na bitbitin ang bag niya. Madaling umikot ang susi sa seradura, at sinalubong kami ng mainit na hangin pagpasok. Amoy kape ang bahay at amoy ng lavender sachets ni Marta. Hindi ito marangya, isang simpleng bahay na may lumang muebles at carpet, pero bayad na ito at amin ito. "Naalala mo kung nasaan ang guest room?" tanong ko, binubuksan ang mga ilaw. "Opo, sa dulo ng hall katabi ng kwarto nyo." Tumingin si Arnel sa paligid ng may halatang ginhawa. "Ang init po dito." Nakaset ang thermostat sa 22 degrees, 92 degrees. "Buong taon. Sabi ng lola mo, masyadong maikli ang buhay para lamigin sa sariling bahay." Sinamahan ko siya sa guest room at tinulungang mag-ayos. "May extra na kumot sa cabinet kung kailangan mo." Simple lang ang kwarto pero komportable. Double bed na may isa sa mga gawang quilt ni Marta, dresser at upuan sa may bintana. May mga litrato ng pamilya sa pader, kasama ang ilan kay Arnel noong bata pa siya. Kwarto niya ito palagi kapag bumibisita. At ang makita siya dito ngayon ay parang tama sa pakiramdam. Isang bagay na hindi ko naramdaman simula nang mamatay si Marta. "Magluluto ako ng hapunan," sabi ko. "Hindi espesyal. May manok ako sa freezer at ilang gulay na kailangan ng gamitin." "Pwede po ba akong tumulong?" tanong niya, at nakikita ko kung gaano niya kagustong maging kapakipakinabang. "Sige, pero hindi mo kailangan. Bahay mo na ito ngayon, hindi trabaho." Nagtulungan kami sa kusina, at unti-unting nawala ang tensyon sa mga balikat ni Arnel. Pinathaw ko ang manok sa microwave habang naghuhugas siya ng gulay, at kumikilos kami sa ritmo ng pamilyang nagluluto ng magkasama dati. "Kwento mo pa sa akin ang mga nangyari," sabi ko habang tinitimplahan ang manok. "Simulan mo noong kinasal ang nanay mo kay Wilfredo." Tumahimik si Arnel sandali, nag-iisip kung gaano karami ang sasabihin. Nagsimula sa maliit. Konting puna kung paano ako maglagay sa dishwasher o kung saan ko iniwan ang sapatos ko. Tapos lumaki. Gaano kalaki? Kontrolado niya lahat.
Kung kailan ako kakain, anong kakainin ko, kailan ako maliligo, kailan ako pwedeng gumamit ng telepono. Paliit ng paliit ang boses ni Arnel. Pinapili niya si Mama sa pagitan namin. At pinili niya si Wilfredo. Napatigil ako sa pagtitimpla at napahawak sa counter. Anong ibig mong sabihing pinili niya si Wilfredo? Noong nakaraang Pasko nang bumisita kayo, naalala niyo po na tahimik ako noong hapunan? Sinabi ni Wilfredo na bawal akong magsalita, maliban kung tanungin ako ng diretsyo, at hindi nagsalita si Mama para pigilan siya. Ang alaala ay parang suntok sa sikmura. Akala ko noon ay typical na moody teenager lang si Arnel. Biniro ko pa nga si Marta tungkol dito, sabi ko hindi marunong makipag-usap ang mga bata ngayon. Bakit hindi siya ipinagtatanggol ng nanay mo? Takot siya. Nagsimulang maghiwa ng carrots si Arnel ng mabilis. Sinabi niya sa akin minsan na kapag iniwan niya si Wilfredo, mawawala sa kanya ang bahay at babalik kami sa apartment na tinitirhan namin dati. Hindi niya kami kayang buhayin mag-isa. Pinasok ko ang manok sa oven at nagsindi ng apoy sa fireplace sa sala. Ang pamilyar na ritual ng paglukot ng dyaryo at pagsalansan ng kahoy ay nakatulong magpakalma sa isip ko. Halika, tabihan mo ako, sabi ko nang umaapoy na. Kwento mo sa akin ang magagandang bagay, tungkol sa school, sa mga kaibigan mo. Umupo kami sa komportableng upuan sa tapat ng apoy, at sa unang pagkakataon, ngumiti si Arnel. Dean's Lister ako last semester, at may kaibigan ako, si Jake, tinuturuan akong magitara. Gusto ng lola mong matutong maggitara. Tinuro ko ang litrato sa itaas ng fireplace na nagpapakita kay Marta noong 20 anyos siya, tumatawa habang may hawak na gitara. Sabi niya ang musika ay lengguwahe ng kaluluwa. Naalala ko pong sinabi niya yon. Tinitigan ni Arnel ang litrato. Namimiss ko siya. Ako rin anak, ako rin. Nagkwentuhan kami hanggang maluto ang manok, nagbabahagi ng alaala ni Marta at nagpaplano para sa next semester ni Arnel. Bumalik ang buhay sa bahay, puno ng usapan at tawanan, gaya noong nandito pa si Marta. Nang umupo kami para kumain, tiningnan ko ang apo ko sa kabilang dulo ng mesa. Talagang tinitigan ko siya. Wala na ang takot sa mga mata niya, napalitan ng bagay na ilang taon ko nang hindi nakikita. Pag-asa. Tatawagan natin ang kolehiyo bukas, sabi ko, hinihiwa ang manok. Sisiguraduhin nating maayos ang financial aid mo at maghahanap tayo ng part-time job kung gusto mo. Lolo, hindi nyo naman po kailangang gawin lahat ng to. Kailangan. Sinalubong ko ang tingin niya. Iyan ang ginagawa ng pamilya. Tumunog ang telepono habang nagde-dessert kami. Tirang pie na nakita ko sa freezer. Ang tunog ay parang kutsilyo na humati sa payapang gabi at nakita kong nanigas agad si Arnel. Tiningnan ko ang caller ID at humigpit ang panga ko. Lorna. Ang payapang lagutok ng fireplace ay binasag ng 3 matalas na katok sa pinto, hindi katok ng kapitbahay, kundi kalampag ng awtoridad. Muntik nang mabitawan ni Arnel ang kape niya. Lolo? Manatili ka sa likod ko, sabi ko. Binaba ang tasa at lumapit sa pinto. Kumatok ulit, mas mapilit ngayon, may kasamang boses sa labas. Binuksan ko ang ilaw sa porch at sumilip sa peephole. 2 pulis ang nasa tapat ng pinto ko, at sa likod nila, parang mga predator na naghihintay, ay sina Wilfredo at Lorna. Mr. Burke, tawag ng pulis. Pulis po ito, kailangan namin kayong makausap. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. Hinarang ang katawan ko para hindi nila makita si Arnel. Anong maipaglilingkod ko mga sir? Agad na humakbang si Wilfredo, nakaduro ang daliri sa akin. Officer, kinidnap ng lalaking yan ang stepson ko. Pumasok siya sa bahay namin at kinuha ang bata ng walang pahintulot. Ang lead officer, isang middle-aged na lalaking mukhang pagod, ay tinaas ang kamay para patahimikin si Wilfredo. Sir, kailangan nating ayusin ito. Mr. Burke, may binata bang nagngangalang Arnel Green dito? Opo, simpleng sagot ko. Nandito ang apo ko. Kinidnap niya. Tumaas ang boses ni Wilfredo. Sinira ang pinto namin at kinaladkad ang bata palayo sa pamilya niya. Nandito ba ang bata ng kusa? Tanong ng pangalawang pulis, nilalabas ang notepad.
Bago pa ako makasagot, lumitaw si Arnel sa tabi ko, nakabalot pa rin sa kumot. Mahina pero malinaw ang boses niya. Gusto ko pong manatili kasama ang lolo ko. Namula ang mukha ni Wilfredo. Kita nyo na, nilalason niya ang utak ng bata, kinakalaban ang sariling pamilya. Anong kasinungalingan? Humakbang ako. Ang katotohanan na iniwan mo siya sa labas sa negatibong temperatura ng 4 na oras? Ang katotohanan na inaabuso mo siya ng 3 taon? Abuso? Tumawa si Wilfredo, pero pilit. Tinuturuan ko siya ng responsibilidad. Sinira ng batang yan ang buong Thanksgiving dinner at kailangan niyang matutunan na may consequence ang mga aksyon niya. Tumingin ang unang pulis sa amin na may pagod na ekspresyon ng taong sanay na sa away pamilya. Mr. Burke, kailangan nating pumasok lahat sa loob para mapag-usapan ito ng maayos. Napilitan akong umatras, pinapasok ang mga pulis sa sala. Sumunod agad si Wilfredo, nakabuntot si Lorna na nakatingin sa sahig. Mukha siyang mas maliit ngayon, parang babaeng napagtanto na ang tunay na halaga ng mga desisyon niya. Ngayon, sabi ng pulis, simulan natin sa umpisa. Mr. Green, Wilfredo, sinasabi niyong kinidnap ng lalaking ito ang stepson niyo? Oo naman. Inayos ni Wilfredo ang balikat, ginagawa ang kanyang Reasonable Authority Figure Act. Umuwi ako galing trabaho at nakitang sira ang pinto at wala na si Arnel. Sabi ng mga kapitbahay, may matandang lalaki na pumwersa sa bata pasakay ng truck. Pumwersa? Hindi ko maitago ang inis sa boses ko. Officer, iniligtas ko ang apo ko sa child abuse. Iyan ang lagi niyang sinasabi, iling ni Wilfredo. Pero ang totoo, hindi niya kailanman gusto ang pagpapakasal ko sa anak niya. Naghahanap lang siya ng rason para manggulo. Binalingan ng pulis si Arnel na nakatayo ng malapit sa akin. Iho, pinwersa ka ba ng lalaking ito na sumama? Hindi po, sir. Halos pabulong si Arnel. Iniligtas niya ako. Iniligtas saan? Tumingin si Arnel kay Wilfredo tapos sa pulis. Sa pagkamatay sa lamig sa porch, tumingin ang pangalawang pulis. Ipaliwanag mo yan. Aksidente ko pong nasunog ang pabo kaninang umaga. Pinalabas ako ni Wilfredo sa lamig para pag-isipan ang ginawa ko. Nasa labas po ako ng mahigit 4 na oras sa negatibo 15 degrees. Converted estimate based on text context, wind chill, or straight temp. Nag-iinarte lang siya, mabilis na sabi ni Wilfredo. Siguro 1 oras lang yon at nakadamit naman siya ng maayos. 1 oras? Tinitigan ko siya. Officer, may mga testigo ako. Ang apo ko ay nakaupo sa porch naka-t-shirt at maong lang nang dumating ako ng 3:15. Nandoon na siya simula alas 11 ng umaga. Tumingin ang unang pulis kay Wilfredo nang may pagdududa. Sir, totoo bang pinalabas niyo ang bata bilang parusa? Saglit lang, oo, pero pinalalala niya ang kwento. Sa nagyayelong panahon ng ilang oras, nagsimulang mabasag ang kumpiyansa ni Wilfredo. Look, minsan kailangan ng mga teenager ng matinding disiplina. Pumayag naman ang nanay niya na... Hindi pumayag si mama sa kahit ano, sabi ni Arnel, lumalakas ang loob. Hindi ka lang niya pinigilan. Napunta ang lahat ng mata kay Lorna na tahimik sa buong usapan. Nakatayo siya sa may pinto na parang handang tumakbo, mahigpit ang hawak sa kamay. Ma'am, sabi ng pulis, ano ang bersyon niyo ng pangyayari? Mukhang nakatayo si Lorna sa bangin, alam niyang ang sasabihin niya ang magdidikta kung aatras siya sa kaligtasan o tatalon sa kawalan. Nanginginig ang mga kamay niya habang tumitingin sa naghihintay na mukha ni Wilfredo at sa umaasang mata ni Arnel. Mrs. Green, sabi ng pulis ng mahinahon, kailangan naming malaman ang totoong nangyari. Lumapit si Wilfredo sa asawa niya at nakikita ko ang pananakot sa postura niya. Sabihin mo sa kanila, honey. Sabihin mo kung paano nilalason ng tatay mo si Arnel laban sa pamilya natin. Napansin din ito ng pulis. Sir, please step back at hayaan ang asawa niyo na magsalita. Ako, bulong ni Lorna. Tumikhim siya at sumubok ulit. Sinunog nga ni Arnel ang pabo kaninang umaga. At? Tanong ng pulis. At nagalit si Wilfredo, galit na galit? Napatingin siya sa asawa niya, tapos umiwas agad.
Sabi niya kailangang matuto ni Arnel ng responsibilidad sa pamamagitan ng pagupo sa labas sa lamig. Tumango si Lorna ng malungkot. Sabi ni Wilfredo, matututo siyang maging maingat. Gaano katagal siya sa labas, ma'am? Isa pang tingin kay Wilfredo na nakatayo ng matigas. Simula 11:00. Hanggang kailan? Hanggang sa dumating ang tatay ko. Paliit ng paliit ang boses niya. Mga 3:15, nag-compute ang pulis. Mahigit 4 na oras sa nagyayelong lamig. Pinalalala niya lang, singit ni Wilfredo. Pwede naman siyang pumasok anytime kung humingi siya ng tawad. Hindi pwede, biglang sabi ni Lorna at napatingin ang lahat sa kanya. Nilock mo ang pinto. Sinabi mo sa akin na huwag siyang papasukin kahit anong mangyari. Nakabibingi ang katahimikan. Namutla si Wilfredo, tapos namula. Lorna, sabi niya, mapanganib ang boses. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko ang totoo. Tumingin siya kay Arnel at nakita kong nangingilid ang luha niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, sinasabi ko ang totoo. Lumapit ang pulis. Mrs. Green, nangyari na ba ang ganitong parusa dati? Oo. Mabilis lumabas ang salita. Pinatulog niya si Arnel sa garahe, sa basement. Nilock niya sa labas ng bahay buong gabi. Lumakas ang loob niya bawat pag-amin. Kinokontrol niya kung kailan kakain si Arnel, kailan maliligo, kailan magsasalita. Lorna, tumahimik ka. Tuluyan nang nahulog ang maskara ni Wilfredo. Wala kang ideya sa ginagawa mo. Sisirain mo lahat ng pinundar natin. Pinundar natin? Humarap siya sa asawa ng may galit. Anong pinundar natin kundi takot at lungkot? Tingnan mo ang anak ko. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Arnel nang ipagtanggol siya ng nanay niya. Ang 3 taon ng pagdududa sa sarili ay parang natunaw nang ma-realize niya na may nakakakita sa katotohanan. Tumayo ang unang pulis at lumapit kay Wilfredo. Sir, humarap kayo sa likod at ilagay ang kamay sa likuran. Kalokohan to, umatras si Wilfredo. Arestuhin niyo ako base sa salita ng isang masungit na matanda at delusional niyang anak? Base sa physical evidence at corroborating testimonies tungkol sa child endangerment, kalmadong sabi ng pulis, nilalabas ang posas. May karapatan kayong manahimik. Habang binabasahan ng karapatan si Wilfredo at dinadala sa pinto, lumingon siya kay Lorna nang may puot. Pagsisisihan mo to, mawawala sa'yo ang lahat, ang bahay, ang pera, lahat. Wala kang kwenta kung wala ako. Mas gugustuhin ko pang mawala ng kwenta kaysa panoorin kang sakta ng anak ko, sabi niya. At sa unang pagkakataon, tunog siyang matapang na babae na nagpalaki kay Arnel ng mag-isa. Sumara ang pinto sa likod ng mga pulis at preso nila, naiwan kaming 3 sa sala. Napaupo si Lorna at humagulgol. Hindi yung tahimik na iyak, kundi malalim na hagulgol ng taong matagal nagkimkim ng sakit. Agad siyang nilapitan ni Arnel, lumuhod sa tabi ng upuan. Ma, okay na, tapos na. Patawarin mo ako, bulong niya. Dapat pinrotektahan kita, dapat naging mas matatag ako. Naging matatag ka ngayong gabi, sabi ko, umupo ulit sa tapat ng fireplace. Noong kinailangan, pinili mo ang anak mo kaysa sa asawa mo. Tapang yon. Payapang lumalagutok ang apoy at sa unang pagkakataon, naramdaman kong tahanan ulit ang bahay ko. Hindi lang dahil ligtas ang pamilya ko, kundi dahil nasabi na ang totoo at nakamit ang hustisya. Tumingin si Arnel sa akin habang nakaluhod sa tabi ng nanay niya. Anong mangyayari ngayon, Lolo? Ngayon, maghihilom tayo, sabi ko. Dahan-dahan, maghihilom tayo. 4 na buwan ang lumipas, ang araw sa umaga ay tumatago sa bintana ng kusina habang nagluluto si Lorna ng pancakes at si Arnel ay nakaupo sa mesa, tinitingnan ang acceptance letter mula sa Ohio State Engineering Program. Full scholarship, sabi niya sa 10 beses ngayong linggo, hindi pa rin makapaniwala. Babayaran nila ako para mag-aral. Ganyan kapag matalino at masipag, sabi ni Lorna, nilalagyan ng pancakes ang plato niya. Iba na ang itsura niya ngayon, mas malakas, mas may kumpiyansa. Ang part-time job sa library ay nagbigay sa kanya ng kalayaan at ang divorce settlement ay nagbigay ng sapat na pera para magsimula ulit. Siguradong proud na proud ang lola niyo, sabi ko.
umuupo kasama ang kape ko. Buhay na buhay ang kusina, puno ng kwentuhan at tawanan, ang magulong masayang ingay ng tunay na pamilya. Dito na permanenteng tumira si Lorna pagkatapos makulong ni Wilfredo. Ang guest room ay naging kwarto niya at inayos namin ang basement para maging maayos na kwarto ni Arnel. Hindi selda gaya ng sa bahay ni Wilfredo, kundi komportabling lugar na may heater at bintanang nabubuksan. Tay, sigurado kayong okay lang na dito kami tumira? Tanong ni Lorna. Alam kong sanay kayo na mag-isa. Overrated ang pag-iisa, sabi ko. Pamilya ang mahalaga. Tsaka, sino pa ang titingin kay Arnel? Baka sunugin niya ang kusina kapag nagluto siya. Isang beses lang yon, protesta ni Arnel, tumatawa. At maliit lang ang apoy. Tumunog ang telepono at sinagot ni Lorna. Burke Residence. Oh, hi, Jake. Oo, nandito siya. Guitar practice ng 4:00? Sige, sasabihin ko. Binaba niya at humarap sa amin. Yung kaibigan mong si Jake, tinatanong kung tuloy ang practice para sa talent show. Talent show? Tinaas ko ang kilay ko. Wala kang sinasabi sa akin. Ngumiti si Arnel, mukhang kumpiyansang binata na. Wala yon, maliit lang. Kami ni Jake acoustic set, mga classic rock songs na alam nyo. Nasa unahan ako manonood, pangako ko. Pagkatapos mag-almusal, nakita ko si Lorna sa sala inaayos ang mga bagong litrato ng pamilya sa tabi ng litrato ni Marta. May isa noong graduation ni Arnel na namiss namin dahil kay Wilfredo, pero nagawan ng paraan o kaya'y late celebration photo. Isa noong pangingisda last month at isa noong Pasko, ang unang tunay na Pasko namin. May balita kay Wilfredo? Tanong ko. Tumawag ang abogado niya kahapon. Maayos daw ang anger management therapy, pero natanggal siya sa trabaho sa supermarket. Nagkibit-balikat siya. Babalik siya sa Cleveland para tumira sa kapatid niya. Mabuti, mas malayo, mas maganda. Naaawa ako sa kanya minsan, pag-amin niya. Pero kapag naaalala ko ang ginawa niya kay Arnel, nawawala agad ang awa. Nang hapong iyon, habang nasa guitar practice si Arnel, nagtrabaho kami ni Lorna sa hardin. Inihahanda ang lupa para sa taniman ni Marta. Maagang dumating ang tagsibol, spring, at nakakaengganyo magtanim. Tay, sabi ni Lorna, nagbubunot ng damo. Gusto kong magpasalamat ulit sa ginawa niyo. Kung hindi kayo dumating noong araw na yon, hindi mo kailangang magpasalamat. Sabi ko, binubungkal ang lupa. Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sinong lolo. Hindi, tinaya niyo ang lahat para iligtas siya. Pwede kayong maaresto, makasuhan ng kidnapping, pero hindi nangyari. Laging nananaig ang katotohanan sa huli. Ngumiti siya, pinupunasan ng dumi sa kamay. Palaging sinasabi ni Marta, yan. Matalinong babae siya, mas matalino sa akin. Nang gabing iyon, bumalik kami sa routine. Hapunan ng sabay-sabay, tapos manonood ng game show o pelikula sa TV. Hindi ito glamoroso, pero ito ang kailangan namin. Predictable, payapa, ligtas. Nilabas ni Arnel ang gitara niya. Tahimik na nagpa-practice sa sulok habang nagsasagot ng crossword puzzle si Lorna at nagbabasa ako ng dyaryo. Normal na gawain ng pamilya na parang imposible ilang buwan na ang nakararaan. Lolo, sabi ni Arnel habang commercial break. Naisip ko po, mag-iiba ako ng major. Mula engineering papuntang ano? Social work siguro? O counseling? Binaba niya ang gitara at tumingin ng seryoso. Gusto kong tulungan ang ibang mga bata na pinagdadaanan ang pinagdaanan ko. Naramdaman ko ang sobrang pride. Ang binatang ito na may karapatang maging mapait at galit ay gustong gamitin ang karanasan para tumulong. Magandang layunin yan, sabi ko. Sabi ng lola mo, ang pinakamagandang paraan para maghilom sa sakit ay tulungan ang iba na maiwasan ito. Talaga po? Oo, kasama ng libo pang kasabihan na dapat pinakinggan ko ng maigi. Habang lumalalim ang gabi at nakatulog na si Lorna sa upuan, lumabas kami ni Arnel sa porch para tumingin sa mga bituin. Maliwanag ang gabi at malamig, pero hindi gaya ng terribleng Thanksgiving na iyon. Handa na sa fishing season? Tanong ko. Di na makapaghihintay. Makakahuli kaya tayo ng mas malaki kaysa last year? Sa swerte mo? Baka balya na mahuli mo? Tumayo kami sa komportableng katahimikan. 2 henerasyon ng lalaking Burke
na nahanap ang daan pabalik sa isa't isa sa pamamagitan ng krisis at katotohanan. Sa ilang buwan, aalis na si Arnel papuntang kolehiyo at balang araw bubuo ng sariling buhay. Pero matibay na ang pundasyon ngayon, gawa sa katapatan at proteksyon, at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Lolo, sabi ni Arnel habang papasok kami. Salamat po sa pagkuha sa akin. Salamat dahil worth it akong iligtas. Mainit at maliwanag ang bahay habang naglalak kami. 3 tao na natutunan na ang pamilya ay hindi lang sa dugo. Ito ay tungkol sa pagdating kapag kailangan, pagsasabi ng totoo kahit mahirap, at pagprotekta sa mga mahal mo kahit anong mangyari. Siguradong proud si Marta sa aming lahat. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga impression sa comments. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.